Dante, nailipat na ba ng kulungan si Curly Discaya? Magandang tanghali, Aga. Sa pagkakaalam natin, maaaring nailipat na ito dahil maaga itong ibinyahe kanina mula rito sa Senado at sa pagkakaalam din natin ay dumaan muna ito sa arraignment, saka naman maglalabas ng commitment order ang korte dyan sa Bulacan kung saan siya ikukulong. Ibinigay na sa kustodiya ng korte sa Bulacan mula dito sa Senado ang public contractor na si Curly Discaya kaninang umaga. Ito ay matapos na siyang isyuhan ng warrant of arrest ng hukuman sa kasong malversation of public funds kaugnay ng flood control projects. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego, nalungkot ang kanyang kliyente dahil sa kabila ng paglalahad nito ng katotohanan sa mga proyekto sa flood control at mga nangyayari sa Department of Public Works and Highways o DPWH, siya pa ang nakukulong. Kontraktor ho siya, legal siyang kontraktor, so we deny the allegations. Lahat ho ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay dumaan po sa bidding process. Binigyang diin ni Attorney Samaniego na ang pag-aresto ay naganap habang si Curly ay nagpapagaling pa mula sa isang operasyon noong nakarang buwan dahil sa naputol na tendon sa kanyang kanang balikat. Dahil dito kasalukuyang nakasling ang kamay ng kanyang kliyente at mayroon itong impairment sa kanyang balikat. Sa kabila ng kanyang kondisyong medikal, tiniyak ng abogado na walang hinihinging special treatment para sa kliyente at mananatili ito sa regular na pasilidad kasama ng ibang persons deprived of liberty o PDL. Itinanggi ng kampo ni Discaya ang mga akusasyon laban sa kanya sa Malolos RTC. Iginiit ng abogado na ang lahat ng kontratang nakuha ni Curly sa gobyerno ay dumaan sa legal bidding process. Ang sabi lang niya, nalulungkot nga siya dahil nagsalita siya ng katotohanan tungkol dito sa flood control, siya pa yung makukulong ngayon. So nakakalungkot sa kanya, para sa kanya yon. Bilang bahagi ng kanilang depensa, nagsumite na rin sila ng 8 ledgers sa Senate Blue Ribbon Committee. Handa rin umano silang magpresenta ng karagdagang ebidensya sa korte upang patunayan ang kanilang panig. Aga sa ibang issue, mukhang natapos na yung tinapos na ng Senate Blue Ribbon Committee yung kanilang pagdinig dito sa issue ng flood control projects at kanina din ay pinag-recuse o pinag-inhibit ng ni Attorney Levito Baligod at kasama niya yung 12 mga sinasabing dating mga sundalo. Itong si Senator Erwin Tulfo sa pag-preside nitong Senate Blue Ribbon Committee dahil sinasabi nila dito dapat hindi siya uupo doon bilang chairperson sapagkat isa siya sa mga inaakusahan na tumanggap umano ng mali-maletang mga pera. At isa pa sa nabanggit kanina ng grupo ni Baligod, kumbaga, nagkamali daw yung 2 dating bodyguard ni former Congressman Saldico doon sa pag-implicate o pagdawit kay Senator Loren Legarda dito sa issue ng flood control projects. Yan muna ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.